Listen po. Good afternoon, everyone. I was asked to discuss the nurses' progress notes and other forms. During our chart rounds, most of the findings in our chart rounds is the topmost is almost no chart at all. As in, blank space po yung chart. Tapos yung ano po, hindi na po nababalikan. So please lang po, huwag nyo pong tatanggapin yung chart kapag wala pong charting yung ka-endorsan nyo po. Kasi kahit na-chat nyo yan, minsan hindi na po nababalikan kasi biglang nakakauwi po yung pasyente. The nurses' progress notes is the vitals po na communication natin sa ka-endorse natin. Kasi dito nyo po sinusulat lahat kung ano po ang nangyari or ginawa nyo po sa pasyente. Dito nyo po sinusulat yung assessment nyo, yung diagnosis nyo, yung intervention at saka action response. Sa hospital po natin, ang approve po natin is FDAR, which is the focus, diagnosis, action, and response po. Focus data pala, data. Tapos, ang minsan pong nakakalimutan po ng mga staff is wala pong data. Ay, focus pala, focus. Kasi dito po tayo ano po, kung walang focus, ano pong ginawa niyo sa pasyente? Kasi dito nyo susulat yung data. At sa data, dito nyo po makukuha yung response nyo kung nagawa nyo po ba ng paraan yung focus nyo. Kunwari po, yung hypertension. Bumaba po ba yung BP ng pasyente nyo? Kaya dapat po, kung focus nyo po is hypertension, kung ano yung data, kunwari yung doctor nyo sa grounds nagbigay ng losartan. Tapos yung response nyo, kung bumaba po ba. Kung makikita niyo po sa lahat ng charting po natin, ang pinakamaayos po yung charting is yung nursing po. Kasi po, super detailed po sila. Ang next po is ICU. So, please po, sa MSU po, paayos po yung charting natin. At sa basic po natin, sa guidelines po natin is yung demographic data natin. Isa din po sa focus namin na chine-check sa chart audit namin is yung data. Kasi minsan po yung mga doktor natin, hindi natin maiwasan na kalat-kalat po sila. So, sabog po, lalo na po sa mga station natin, hindi natin maiwasan na patong-patong po yung mga chart. Tapos minsan, huhugot na lang yung doktor. Tapos minsan, igagano na lang po niya yung chart. Hindi po natin yan maiwasan. Kaya make sure po na lahat po ng papers natin is may detail. Tapos huwag kakalimutan yung date kung kailan ito, nursing mo yung patient. November 7, 2025, 7 a.m. to 7 p.m. Kasi super basic na po to sa mga chart rounds namin, date na lang po ang nakalagay. Wala na pong time. As in, super basic na po to. Minsan po, ako, kasi mas strict si Sir Eric Magrounds. Ako po, sinasabihan ko na lang yung mga yung mga nurses, uy, wala kayong date or wala kayong time. Palagyan naman. Tapos minsan po, hindi po matinta yung ballpen. Sorry hindi matinta yung ballpen. So, please lang po, yung readable, nakikita po yung penmanship nyo, readable, kasi minsan sa kakamadali natin, as in zigzag na siya. So, please lang po, make sure na readable. Kung hindi man maganda yung sulat natin, make sure po na nababasa po to. Kasi minsan may mga doktor na nag-check kung paano, kung ano po yung sinachart natin.
may mga strict doctor na binabasa po yung charting natin. Tapos, make sure din kung wala kayong TRODAT, names, license number, tapos signature. Huwag pong kakalimutan after ng response po natin, TRODAT or name and license number. Please lang po, huwag kakalimutan yung license number. Kasi po, important po yung license number na nakasulat po sa nurses notes natin. Name, license number, or TRODAT. At signature. We are now accepting po yung improvised TRODAT na may signature po. No? Okay lang po sa amin yun. Basta po, huwag kakalimutan po na yung mga TRODAT lang, may perma po dapat. No? Pero okay lang po yung TRODAT with signature. Okay lang po yun. Pwede lang po kayo magpagawa ng TRODAT with signature po. Okay lang po yun. Kasi at least yun, hindi nyo po nakakalimutan magperma. We're na accepting po yun dito sa institution natin. Tapos po, sa NICU kasi, napansin ko sa chart nila, hindi sila nag-leave ng space for the next, yung susunod sa charting nila, yung next, hindi nag-leave ng space. Susundan agad ng night shift man or day shift man yun. Pero sa amin, okay lang na mag-leave space kayo hanggang 3 po. Pero kung ayaw nyo na pong magsulat, kunwari, konting-konti na lang yung nasa nurses notes na space nyo, pwede naman po kayong mag-leave ng slant na sulatan niyo po ng slant. Okay lang po sa amin. Basta po, wala po kaming nakikita spacing na sobrang haba sa nurses notes or sa physician's order. Slant or space po. Kunwari po, yung nurses notes po is konti na lang at ayaw nyo nang magsulat doon, slant po, pwede na po kami. Tapos kunwari po man, hindi nyo mahanap yung chart ng yung charting ng kunwari ER, pahanap nyo po sa ER kung asan po yung charting niya. Usually po kasi nag-ender sila, sorry sa mga taga-ER, pero usually nahuhuli yung charting. Pero as much as possible, dapat po may charting po silang ine-endorse sa inyo. Kasi ang pangit naman pong tignan, nandito yung charting nila, tapos ang haba ng space natin. Parang back-to-back yung space natin. So as much as possible, kahit ER, ICU, OR, or LR, kung saan man nanggaling yung pasyente, make sure po na dala-dala nila yung charting nila para hindi mahaba masyado yung space natin. Kasi minsan ganun po yung nangyayari. Charting ng ER, tapos space na. Tapos another charting na naman ang manggagaling sa kung other yung receiving department. Kasi baka mahalata tayo ng DOH pag nag-round sila, ay bakit ganyan? Alam ko po may internal arrangement na po si Ma'am Sarah at saka si Sir Adnan. Pero usually kasi yan na din yung na-receive kong query regarding po dyan. Kapag outbound, tama outbound po. Usually kasi kapag nag-chart po, ang pagkakalam ko ma'am, kapag nag-chart ang ER, may ER fee na po kasi agad yun. Tama po ba? Hindi ma'am, kasi kung outward kasi, sa ER kasi, ang sinasabi kasi ni ma'am, na-receive namin from ER. So sa ER sheet lang po kami mag-e-enter. But na naman, meron naman po kami. Hindi po kami mag-nurses note sa totoo. Sa sheet po talaga. Kasi sila po yung mag-carry out. Kung ano lang po ginawa namin sa ER, doon po kami mag-enter sa may ER. Kasi meron naman po kami impression to ER. Ako, yun din naman po palagi kung ina-explain din po. Kasi meron na po internal arrangement talaga doon. Kaya palagi din naman binigation din ako. Pero palagi sinasa. Sorry, meron minsan pala akong nakikita sa ER sheet. Meron na palagi meron. Hindi pwedeng
pwedeng wala. Hindi. Sorry nag-check ako ng chart nila. Yun yung curves nila sa akin. Nag-check ako ng chart nila, alam nila yan. Kasi wala akong nakikita. Sa nurse sa ER sheet, Wala akong nakikita sa ER sheet. hindi ko pwedeng gano'n yun. Meron at meron yun kasi doon uuna ma'am. Kasi nag-ground up siya doon sa baba. Oo, pero minsan kasi wala akong nakikita sa ER sheet. Sorry kaya yun yung inaano nila. Yun yung parang nilang queries. Okay. Sige. Balik tayo. Quiet. Nurses progress notes. O nurses notes. Okay? Kung may internal agreement po ER towards NICU or ER and NICU, ang importante po dyan is dapat may documentation. Ang pinapoint out lang po ng charting committee na nag-check, may mga times lang po. Hindi naman po siya always. Sometimes may mga chart po na hindi po nakikitaan ng nurses notes, kaya po naka-findings. So ngayon, starting today, so lahat po na mga pasyenteng ina-endorse natin, dapat po may nurses notes. So lately naman po, nung ako nag-check sa NICU, so far okay naman po. Sabi nga ni Ma'am Yu, ang NICU po ang isa sa pinaka maayos ang nurses notes. Totoo po yun. Napakaayos po ng nurses notes ng mga taga-NICU. And bakit po i-emphasize ni Ma'am Yu yung slanting line? Kung may space pa ayaw nyo magsulat, bakit po pinapalagyan ng slanting line? Paano po kung masama ugali ng nurse naka-endorse nyo? Nagsulat po siya doon, patient expired. O diba? So napaka-basic po. Napaka-basic po ng hinihingi namin. Nasundin po natin, syempre, para po sa atin. For legal purposes po, simpleng bagay, basic lang po. Slanting line, kung ayaw nyo magsulat, nalilitang kayo sa space, guhitan nyo na lang po. Kasi nga po, paano kung may nag-unauthorized entry doon, at nagkaroon kayo ng incident, nag-reklamo, nag-review, nakita may nakasulat, kahit man sabihin nyo na hindi kayo nagsulat nun, kayo ang nakapirma doon. So, simpleng bagay lang po yun. Okay? Emphasize ko rin lang po yung FDAR natin, Focus, Data, Action, and Response. Ngayon, pwede po bang maglagay ng mapakaraming focus sa isang nurses notes? Pwede po ba? Pwede. Kung kayo ay masyadong meticuloso, masyado kayong ma-assess sa pasyente, marami kayong nakikitang focus or problem sa patient, pwede po yun. Pero, make sure po, kaya nga po siyang FDAR, every focus, may corresponding data, may corresponding action, and may corresponding response. Kung ang focus mo ay 20, galing mo, di ba? 20 yung focus mo. Yung focus mo na 20 na yun, dapat may data siya na related sa focus mo. Example, hyperthermia. Siyempre, yung focus mo Siyempre, ang data mo doon, temperature niya na mataas. Diba? Ano ang action na ginawa mo sa focus mo? O nagbigay ka ng PRN meds, nag-TSB ka, o nag-extract ka, tama? Ng increased fluid intake, dapat ganun siya. And response. Ano ang naging response mo, o ano ang naging response ng patient nung ginawa mo yung action ngayon para sa focus mo? Example ng response sa hyperthermia na focus. Ano example na response? Ano po? Nag-decrease yung temperature. Siyempre, kailangan natin isulat yung mismo temp ng patient.
Okay? So yun po, basic po uli, okay? Every focus, kailangan may data, may action, and may response. Okay? For correction lang po, pag pipirma po kayo, hindi na po kailangan lagyan ng date and time sa baba. Okay? Throw that, pirma lang po. Wala na pong date and time. For ano lang po, for pag nag-carry out lang tayo nun, no? Kasi may mga instances po na ganun po yung nakikita natin. So, yun po. Example video lang po for proper filling out po ng nurses progress notes natin. Moving on, let's discuss how to properly fill out the nurse's progress notes. Accurately fill out the patient's demographic information found in the bottom portion of sheet 1. This includes their name, ward or unit number, and room number. Then, proceed with writing the report. When writing your progress notes, follow the FDR format. F stands for focus or the main issue or concern. D stands for data, which refers to the relevant assessment findings. It stands for action, which includes the nursing interventions provided. And lastly, R stands for response, which refers to the patient's reaction or progress. Then, start by writing today's date, followed by the focus, the data and the time it occurred, the action and time it occurred, and the response. Also, remember to use black ink for the morning shift and red ink for the night shift. At the end of each chart entry, include the complete name, license number, and signature of the nurse on duty. And if you need to write another entry, make sure to leave 3 blank ones between each nurse's note to ensure clarity and consistency. After that, make sure to double check all the data given, and that is how you properly fill out the nurse's progress notes. Okay? Nakita niyo po ba? Nurses progress notes. So, importante din po, emphasize namin yung time elements po. Kung kailan niyo po ginawa yung action, or kung kailan kayo gumawa ng nursing interventions po ninyo, or kung kailan kayo gumawa ng yung procedures ninyo, kung anong oras siya nagawa. Ano. So, importante din po siya. So, date and time element, kung dapat po naka-indicate din po doon. Again, basic po. Napaka-basic po. Pero, syempre, nakikita rin po kasi namin root cause kung bakit minsan walang nurses notes or walang product yung mga pasyente, ay yung mga charting natin. Syempre, yung ibang, syempre, totoo naman, pagod, maraming pasyente, di ba? Maraming pasyente nakakalimutan. Pero gaya nga po na sinasabi ko sa ICU, though hindi naman po kami perfect, no? Kaya po sinasabi ko sa ICU, kailangan po isama po sa endorsement ang charting. Okay? Kung hindi po ito na-close, at least during endorsement or during handover po natin, nakikita po agad. At least hindi natin siya papabalikin para lang mag-close ng patient's chart, di ba? So during endorsement, nakasama po sa endorsement, kung paano po, sa endorsement, ang nurses notes para right there and there nakikita po natin. Okay, so moving on po.